Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, magre-repat ako nitong aking full cascade na juniper. Ito mga paps ay creeping juniper. Bali hindi ko na naipakita nung nag-wiring ako, naglatag ako ng mga sanga. Pero ngayon i-repat ko. Tatanggalin ko na siya rito, almost 3 years na siya dito sa training pot na to. Ilalagay ko na siya dito sa mas maliit na training pot para makontrol na yung growth niya. Kasi napakabilis mga paps humaba ng kanyang trunk. So gusto ko hanggang ganyan na lang kahaba. Kaya ilalagay ko na dito sa mas maliit na training pot. Tapos i-reposition ko rin. Medyo iaangat ko ng konti ng ganyan para mas magandang tingnan. So tara mga paps at samahan niyo po ako. So mga paps, bago ko pala siya i-repat, lalagyan ko muna to ng ng securing wire. So kung makikita nyo mga paps, itong pot na to, nasa gilid yung drainage niya. Tapos walang butas dito. Yung original niya walang butas dito sa ilalim. So dinagdagan ko po ng butas dito sa ilalim para merong magandang drainage. Kasi kung dito lang, yung tubig may ipon po dito sa ilalim. So magkukos yan ng decay ng roots. Mabubulok yung roots, makakapigil yun sa kanyang growth. So ngayon dinlagyan ko dyan para mas maganda yung drainage. Tapos lalagyan ko na siya ng securing wire para pag niripat mamaya nakasecure na. Kuha tayo ng dalawang ganito kahaba. So laging may securing wire pagka kasi dati hindi ako naglalagay ng securing wire. So kadalasan mga paps nagbabago yung position dahil sa mga external forces na nakakagalaw sa kanya. Lagyan natin yan. So ayan mga paps, ready na yung ating paglilipatan na training pot. So mga paps, una babawasan ko muna ng konti itong training pot na luma para makita yung niya dyan, nibari. Kasi yung nito mga paps, yung front, ganyan yung unang napili ko. Pero pwede rin siya dito sa kabila. Depende sa nibari niya. Pero ito na, halos ito na yung yung target ko talaga na front. So bawasan muna natin itong kanyang training pot para na rin tayo mga paps, magbabawas din tayo ng roots. Kasi yung roots nito mga paps umabot na dito sa baba. So hindi na siya magkakasya doon sa bagong training pot. So eto na siya mga paps at natanggalan ko na ng konting yung top part ng training pot niya. Ngayon ilalabas natin konti yung nibari para makita natin mamaya para pinakamagandang posisyon ng pagtanim. So ito nga pala yung mga fertilizer cup na ginagamit ko. May mga tira pang osmocote. So mapapansin natin na root bound na rin siya mga paps kasi umiikot na yung roots dito.
Tanggalin na natin to. Rot bound na talaga siya mga paps. Yun. So ito mga paps, ito yung kanyang nibari. Yan. Ngayon merong roots dito sa ibabaw. So tatanggalin ko to kasi pangit yung pwesto niya. Nasa ibabaw siya nitong dalawang nibari. So tatanggalin ko yung roots na yan. So mga paps, pagdating dito nagkaroon ng problema yung aking microphone kaya nawala yung audio. So ngayon makikita nyo tinatanggal ko yung roots na nasa ibabaw. Pati yung isang root na yan na papunta rin sa taas. Galing yan dun sa nibari na naka-expose. Kailangang linisin din yan kasi yung nibari ang isa sa mga nagpapaganda sa ating bonsai. Mapapansin nyo rito, yan na yung line ng nibari. Yung tinuturo ko na yan. Yan na yung naka-expose na ugat. Kailangang ipakita pa natin ng konti para magmukhang matanda yung bonsai at maipakita yung front niya. Ma-emphasize yung front ng bonsai. Sa pagkakataong ito na napili ko na naka-decide na ako kung alin yung front. Ngayon itong part na to babawasan naman itong training pot para makuha ma-root ball. Binabawasan ko na yung training pot para makuha ko na yung desired na haba ng roots na isasama ko sa rin. So mga paps, natanggal ko na yung kunti pa na training pot. Tapos hindi ko na po kukunin yung ilalim niya, puputulin ko na to dito diretso para mabawasan na yung root. Mag-root pruning lang din naman tayo, so didiretsuhin ko na dito puputulin yung ibabaw lang yung kukunin ko. At yan lang din yung magkakasya doon sa ating training pot. So medyo matitigas na yung roots dito mga paps, umabot na talaga sa ilalim. Ayan. Napaka-healthy. Yun. So eto na mga paps, nakuha ko na. Ayan. So ganito po ang mangyayari mga paps nitong aking juniper na cascading. So kanina medyo pababa siya ng ganyan masyado. Ngayon ang magiging tayo nito medyo yan, nakatingala ng konti. So bawasan pa natin konti dito. Ayan, para una para magkasya sapat. Pangalawa, ito ay root pruning na din. So bawasan ko pa ng konti para lumiit. So niro-root ball ko mga paps para sigurado yung recovery, siguradong mabubuhay at mabilis yung recovery niya. Napaka-healthy na juniper. Ganda. So sa tingin ko mga paps, pwede na yung root ball na yan. Yan, kung nakikita nyo po yan. So sana naririnig nyo ako ng malinaw kasi nalobat yung ating microphone. So doon ako sa preparation mga paps ng
kanyang training pot. So mga paps, dito na ako sa kanyang training pot. So una, wala akong mga paps, wala akong pumice. Naubusan ako ng pumice. Naubusan din ako ng mga yung river sand na gamunggo. Kaya para maganda yung drainage, lalagyan ko muna itong maliliit na to sa ilalim. Yan. So alternative ito mga paps doon sa pumice. Ang purpose lang naman ito para sa drainage. Maganda yung drainage sa ilalim at hindi rin mabarahan yung ating drainage hole. Hindi mabarahan ng kasi ang gagamitin ko mga paps na lupa rito, mixture ng river sand at ng garden soil. Naubusan ako ng pumice. Ayan. So itong nilalagay ko sa ilalim, alternative lang ito sa pumice na ginagamit ko dati. So lalagyan ko na siya ng lupa. Lalagyan ko ng lupa mga paps para ito mga paps, maganda rin pa rin ang drainage at napaka healthy. Diretso na po fertilizer yan kasi garden soil yung gamit ko, tapos may halo po siyang river sand, kaya healthy itong soil na to. Subok natin. Sa tingin ko pwede na, no? So ayan, dagdagan pa natin ng konti pang lupa. Ayan. So sa tingin ko mga paps, pwede na ito. So susunod mga paps, isi-secure ko na siya nitong securing wire para siguradong hindi siya magagalaw at safe na safe siya dyan sa kanyang pot. Ito yung aking securing wire. Dati kasi mga paps, hindi ako naglalagay ng securing wire. Ngayon, pagka may dumaan na malakas na hangin, magagalaw siya. Kaya kailangan na namang i-reposition pagka susunod na repotting, susunod na workshop. So, para tisado siya mga paps, hilahin lang itong wire, tapos pihit, hila, pihit para siguradong pisado. Kasi pagka nasiksik yung lupa, luluwag yan. 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 Tanggalan natin yung excess. Tapos dito ulit sa isa. Dito natin sa likod ilagay mga paps. Ilagay natin sa likod. Then ganun ulit. Hila, tisa. Hila, bihit. Yeah. Yan, tapos tanggal natin yung excess para hindi makasugat. Excess na wire. So ayan na siya mga paps. So mga paps, ito na yung itsura niya ngayon. Bali, pupunaan ko na, pipilapan ko na yung mga gilid niya. Pipilapan ko ng lupa. Ayan, para
Yan, ito yung final na pag-fill up ng lupa. So, kamay na lang yung gagamitin ko mga paps para siksik na siksik. Kailangan mga paps walang gap yung ating soil medium para walang chance na magkaroon ng root rot, at saka yung mga insect wala rin pamahayan, ano, walang space para magkaroon sila ng bahay dyan sa ilalim. Kaya sinisiksik talaga ng maigi. Yan. Siksikin natin ng maigi. So ayan mga paps, tapos dito sa part na to, sa ibabaw, mag-iiwan ako ng konting space para sakaling maglagay ako ng fertilizer, merong space dyan, hindi siya matatapon agad, ano, at pag magdilig, hindi rin matatapon agad yung kanyang soil medium. So mga paps, natapos ko na yung repotting, ayan na siya ngayon. Tapos yung dito mga paps, yung apex, medyo hindi pa tapos yung apex niya. Kailangan pa ng mga palakihin itong mga branches. Tapos yung pinakadulo niya rin, yan, hindi pa yan tapos. Pero ang plano ko hanggang dyan na lang yung haba niya. Pero ano ko pa mga paps, pinapakapal ko pa. At pinapalaki yung mga branches dyan sa baba. So ngayon, ito na siya. Yan na lang. So dito siguro siya magtatagal sa training pot na to. Depende kung makabili ako ng mas magandang paso. So ayan na siya mga paps, tingnan natin. Tingnan natin ang paikot. Yan. So, ayan po siya. Full cascade, ano mga paps? Super cascade na juniper. So mga paps, hanggang dito lang po muna yung video na to. Sana ay mayroon akong na-share sa inyo ng mga idea. Sana po ay mayroon kayong natutunan. So maraming salamat po mga paps, at kung gusto nyo yung mga ganitong video at gusto nyo pang mapanood yung mga updates nitong aking bonsai material na ginagawa, no? So kung gusto nyo pong mapanood pa, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, click nyo po yung notification bell, at share nyo na rin mga paps para mas malawak yung maabot ng ating channel. So yun lamang po, once again, magandang buhay at happy bonsai!